Palakpakan po natin ang Panginoon. So, good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat at God bless po. Umupo po tayong lahat at makinig po ng magandang balita. Salamat sa narito at sa lahat ng mga nakikinig sa ating gawain. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At salamat sa lahat ng narito. So, good morning everyone. So, yung ating pag-uusapan ng magandang balita, matatagpuan natin sa Psalm 91 verse 16. Ang magandang balita na sinasabi ng Panginoon, "With long life I will satisfy him and show him my salvation." So, ito yung pangako ng Panginoon sa atin, na sabi niya, bubusugin tayo ng mahabang buhay at ipapakita sa atin ang kanyang pagliligtas. So, iyan yung sinasabi sa magandang balita na ito'y nagsasalita na ang proteksyon ng Diyos na binibigay sa atin sa panahon ng kaguluhan, na ito'y nagbibigay din sa kanyang kakayahang bantayan ang kanyang mga tao mula sa pinsala, na kabilang ang mga nakamamatay na sakit at pag-atake mula sa mga kaaway at iba't ibang mga panganib. So ito yung pangako ng Panginoon sa atin. Kapag tayo ay naniniwala sa kanyang salita, bibigyan niya tayo ng mahabang buhay. Kaya ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, sinasabi pa sa Psalm 91 verse 15, "Siya'y tatawag sa atin at sasagutin ko siya." So kapag tumawag tayo sa kanya, sasagot siya sa atin at sa kanya sa kababagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. So pararangalan tayo, ililigtas tayo ng Panginoon, na sinasabi niya na tayo binibigyan na ang nagtitiwala. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay makakatagpo ng kanlungan at kaligtasan. At ang Diyos ay sasamahan sila sa panahon ng kagipitan o mga pagsubok. Ang pangako ng presensya ng Diyos na magpapalaya, karangalan at mahabang buhay, isang pangunahing tema ng mga talatang ito na binabanggit sa pag-uusapan natin. Kaya nga ito yung naghahatid ng mensahe ng katapatan ng Diyos sa mga naghahanap ng kanlungan sa Kanya at nagtitiwala sa Kanyang pangangalaga, pag-aalaga. So binibigyan din ng idea na ito'y nagpapahinga sa Kanya sa lilim. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, ay nakakatagpo tayo ng kaligtasan, katiwasayan at kaligtasan mula sa iba't ibang panganib at kaguluhan. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, na tayo bibigyan niya ng kaligtasan. Kaya nga ito sa mahabang buhay na sinasabi ay binibigyan kasiyahan. So good morning po sa ating lahat. So, binibigyan ng kasiyahan, sabi niya na ipinapakita sa atin ang kanyang pagliligtas kapag tayo nagtitiwala. Ito ang pangako ng mahabang buhay at kaligtasan na ipinapakita bilang isang gantimpala para sa mga debosyon, pagtitiwala at pagmamahal ng mga mananampalataya sa Diyos. So, good morning po. Kaya ito'y nagpapahiwatig ng pakiramdam na tunay na kagalingan, hindi lamang sa makalupang buhay na ito, kundi pati na rin sa isang espiritual na konteksto. So ito yung pangako na binibigay ng Diyos sa atin. Ang pangako ng mahabang buhay ay hindi nangangahulog ang isang matagal na pisikal na pag-iiral, ngunit ito sa halip na tumutukoy sa idea ng walang hanggang presensya na ibinibigay ng Diyos at paglingap ng Diyos sa atin. Ito'y sumasagisag sa isang buhay na pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at patnubay ng Diyos na nagdudulot sa atin ng espiritual na katuparan at isang malalim na kahulugan ng layunin. Ang pangakong ito ay umaayon sa konsepto ng Biblia na ang buhay na nakasentro sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay humahantong sa mga pagpapala at masaganang pamumuhay. So kaya tayo ay binibigyan ng pangako ng mahabang buhay, na binibigyan tayo ng kasiyahan, na ito'y ipinapakita sa atin ang kaligtasan ng Diyos. Ay bahagi ng pagpapala at katiyakan na ibinibigay ng Diyos sa atin.
Kaya nga ito'y nananahan sa kanlungan ng kataas-taasan, na nagtitiwala sa proteksyon ng Diyos at ginagawang kanyang kanlungan ng Diyos. Kaya ito yung binibigyan din ng pangakong ito ng mga gantimpala ng isang tapat at mapagkakatiwalaang ugnayan sa Diyos. So kaya ito yung sinasabi na nakatuon sa mga tema ng proteksyon at pagtitiwala sa pangangalaga ng Diyos. Na ito'y idea ng paghahanap ng kanlungan sa Diyos. Kaya nga ang pagtukoy na ipinapakita sa atin ng kaligtasan ng Diyos ay nagpapahiwatig na ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang makakaranas ng physical na proteksyon, kundi isang pagpapahayag din ng plano ng pagtubos sa Diyos ng Diyos. Ang kaligtasan ito ay higit sa mga pangyayari upang isama ang walang hanggang pagpapalaya mula sa kasalanan at mga bunga nito. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ang mensahe nito tungkol sa paghahanap ng kanlungan, proteksyon at katuparan sa presensya ng Diyos, na ipinapahiwatig na ang nagtitiwala sa Diyos at nakakahanap ng kanyang kanlungan ay makakaranas ng pangangalaga sa buhay na ito at sa susunod, na humahantong sa espiritual na kagalingan at walang hanggang kaligtasan. So yan ang sinasabi sa Biblia. Kaya ano yung ating pag-uusapan ngayon na banal na kasulatan? So ang ating title ng pag-uusapan, sinasabi dito, paano? How does the promise of salvation fit into the overall message conveyed by long life? I will satisfy him and show him my salvation. So kaya nga sinasabi dito na ito yung paano ang pangako ng kaligtasan ay nakapangkalahatang mensaheng ipinararating ng mahabang buhay, ay binibigyan kasiyahan ko siya at ipinapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan. So kaya nga ito yung paano nababagay ang pangako ng kaligtasan sa atin. So ito yung pag-aaralan natin na moral na aral na binibigay sa talatang ito. Ang moral na aral na balangkas sa mahabang buhay ay maaaring sumasagisag ng banal na pabor. Banal na pabor na ang mga gantimpala ng matuwid na pamumuhay at pagsunod sa mabubuting alituntunin. Kahabagan ng buhay ay maaaring tingnan bilang tanda ng pagpapala ng Diyos ay sumasalamin sa isang buhay na namumuhay na ayon sa espiritual na mga turo. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga sa kabaligtaran, ang isang mas maikling buhay ay maaaring makita bilang resulta ng paglihis mula sa moral at landas ng buhay na ibinibigay ng Diyos sa atin. So kaya ito yung mga mensahe ng Panginoon na moral na aral kung paano tayo binibigyan ng Diyos na kaligtasan. So sinasabi niya rito, divine protection and refuge. So sinasabi niya rito na banal na proteksyon at kanlungan. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na tayo binibigyan ng nakatuon sa idea ng paghahanap ng kanlungan at proteksyon ng Diyos. Divine protection na binibigay ng Diyos sa atin, kaya tayo ay punong-puno tayo ng mahabang buhay at tayo dililigtas sapagkat tayo nililigtas, kaya tayo nakakatanggap ng mahabang buhay dito sa sanlibutan. So yung proteksyon na binibigay niya sa atin ay itinagsasalita kung paano ang mga naninirahan sa kanlungan ng kataas-taasan ng Diyos ay magiging kalasag mula sa pinsala. So kalasag natin ang salita ng Panginoon. Ito'y pangako ng mahabang buhay bilang binibigyan diin ng kasiyahan na makikita bilang isang katiyakan na ang mga nagtitiwala sa Diyos at naghahanap ng kanlungan sa Kanya ay makakaranas ng Kanyang paglalaan at proteksyon sa buong buhay nila. So yan ang sinasabi sa mahabang buhay na binibigay sa atin. Kaya tayo ay mahabang buhay sapagkat ibinibigay, pinapakita sa atin ng Diyos ang Kanyang pagliligtas. Iniingatan niya tayo, divine protection and refuge. So yung ating, kaya nga ito'y kahalagahan ng pagtitiwala sa kakayahan ng Diyos, proteksyon sa Kanyang paglalaan
sa atin. Tinitiyak tayo dito bilang mananampalataya na ang mga naghahanap sa kanlungan ng Diyos ay proteksyonan niya mula sa iba't ibang mga panganib or kahirapan. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na sinasabi. Kaya nga sinasabi niya sa Psalm 91 verse 1, siya'y tumatahan sa lihim ng dako ng kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. So sinasabi niya sa verse 2, sabi niya, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko ay siyang aking tinitiwalaan. So yan, sinasabi verse 9, sinasabi niya, dahil ginawa mo ang Panginoon na iyong tahanan, aking kanlungan at kataas-taasan. So yan yung sinasabi na ito ay bilang isang mapagkukunan ng kaaliwan at katiyakan na nagbibigay diin sa idea na ang Diyos ay isang lugar ng kanlungan at kaligtasan. Good morning. Good morning po sa atin. So kaya nga ito yung sinasabi na kaligtasan para sa naghahanap sa Kanya. So ayan ang magandang balita na tayo binibigyan ng divine protection at kanlungan. Nakakahanap tayo ng kanlungan sa Kanya. So, yan ay, ano lang yan? Wala. So, sa pamamagitan ng pagbibigay diin ng kahalagahan at paghahanap ng kanlungan sa Diyos, ito ay sinasabi na ito yung image ng paninirahan sa kanlungan ng Diyos at pagpapahinga sa kanyang anino ay nagbibigay ng idea na ang pagiging malapit at konektado sa Panginoon at nakakahanap ng kanyang kanlungan, proteksyon at patnubay. So ito yung sinasabi kapag tayo ay malapit sa Diyos, kapag tayo laging nakakonect sa Panginoon, tayo ay nakakasumpong ng divine protection at kanlungan at patnubay mula sa Kanya. Kaya tayo ay binibigyan tayo ng mahabang buhay sapagkat tayo iniingatan niya sa lahat ng mga panganib. Kaya ang pagtitiwala sa kakayahan ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay pundasyon sa bawat mananampalataya. So yan ang sinasabi na lesson number 1. Ano ang lesson number 2 sa ating topic, sa topic ngayong araw na ito? So lesson number 2, faith and trust na sinasabi dito, pananampalataya at pagtitiwala na sinasabi itong talatang ito ay nagbibigay din ng kalagahan ng paglalagay ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. So mahalaga dito na ibigay natin ang pagtitiwala natin sa Diyos sapagkat ang pangako ng habang buhay na ibinibigay sa atin at kaligtasan ay pinapaabot sa mga naninirahan sa kanyang kanlungan at kataas-taasan. So ito ay pinapahiwatig na ang relasyon ng pagtitiwala at patnubay at pagngangalaga ng Diyos sa atin. So kaya nga ito yung mahalaga na pagtiyak na mahabang buhay ay maaaring ring magtaas ng mga kung ang ilang mananampalataya ay binibigyan ng makabuluhan, mas mahabang buhay habang ang iba ay hindi. So maaari itong kumantong sa mga isyu na hindi magkakapantay at pamamahagi sa mga mapagkukunan. So kaya nga bukod sa rito, maaaring lumabas ang mga tao tungkol sa potensyal na pagwawalang kilos ng lipunan dahil sa pinahabang-haba ng buhay. So kaya nga ito'y sinasabi na ito'y nagbibigay sa atin ng interpretasyon at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos tulad ng marami pang iba sa Biblia. So kaya nga ito'y tungkol sa pangako ng proteksyon ng mga pagpapala. So lumilitaw sa mga sa alang-alang kapag binibigyan kahulugan ng mga natural na pangako, kaya ito'y katiyakan na binibigay sa atin ng pag-ibig ng Diyos at ang pangangalaga ng Diyos habang ang iba ay maaaring mag-ingat laban sa masyadong or yung isang buhay na walang problema. So kaya nga ito'y dapat natin
na ang mga mananampalataya ay magtiwala sa mga banal na pangako sa ating buhay. Sa pangako ng Diyos sa ating buhay na dapat tayo magtiwala lamang sa Kanya. Kaya ito yung magandang balita na ang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos tulad ng sinasabi sa Biblia na ito'y sinasabi na tayo magiging walang problema kapag tayo'y nagtitiwala sa pangangalaga ng Diyos. So lahat ng ating ginagawa, so dapat ipinagkakatiwala natin sa Kanya upang hindi tayo magkakamali ng mga ginagawa natin. So kaya ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, faith and trust. So sinasabi niya sa trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So yan yung sinasabi. So kaya sinasabi pa niya rito sa verse 6, sabi niya, in all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So ibig sabihin nito, ito'y binibigyan din ito na magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa, papatubayan tayo ng Diyos kapag tayo ay nagtitiwala sa lahat ng ating mga decision making. So kailangan natin na, dahil kapag ipinagkakatiwala natin ang lahat ng mga desisyon natin, tayo itinuturo niyan tayo ng tamang landas upang tayo hindi magkamali sa ating mga desisyon. Huwag tayong umasa sa ating sariling kakayanan. Sapagkat ito ang nais ng Diyos na nagtuturo sa atin na umasa sa Kanya kaysa sa ating sariling pangunawa. So yan ang sinasabi sa magtiwala tayo sa Panginoon. So sinasabi pa niya rito, kaya dapat tayo magtiwala sapagkat ang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos na alam niya kung ano yung mga plano niya sa atin. Kahit nga kung alam natin may mga plano tayo ngunit hindi nangyari sapagkat mas the best ang plano ng Diyos sa atin. Sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So yan ang plano ng Diyos sa atin. Ang plano niya ay hindi nakakasama sa atin. Ang plano niya ay laging mabuti. Ang plano niya na bigyan tayo ng puno-puno ng pag-asa. Na sinasabi niya rito na ito ay nagmadalas na sinasabi na ang Diyos ay nagbibigay siya ng pag-asa sa bawat mananampalataya sa Kanya. Kaya ito yung sinasabi na ang pagtitiwala sa mga plano ng Diyos para sa buhay ng isang mananampalataya. Ito ay pinagmumula ng kaaliwan at pagpatibay loob sa mga oras ng kawalan ng katiyakan o kahirapan na nagpapaalala sa mga mananampalataya na ang Diyos ay may layunin at positibong kinalalabasan sa isa para sa bawat isa sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Maganda ang plano ng Diyos sa atin. Ang plano ng Diyos sa atin na tayo'y masagana ang buhay. Ang plano ng Diyos na tayo'y bigyan niya ng mahabang buhay at tayo'y ililigtas niya. So yan ang plano ng Diyos sa atin. Kaya nga lahat ng mga plano natin, isurrender natin sa Panginoon sapagkat the best ang plano ng Diyos sa atin. So ano pa yung sinasabi sa banal na kasulatan? Tayo'y inililigtas, salvation, redemption, and eternal life ang binibigay ng Panginoon sa atin. Dahil tayo bibigyan niya ng mahabang buhay, kaya tayo ay nililigtas, tinutubos na tayo at binibigyan tayo ng eternal life, buhay na walang hanggan. Kaya nga ito'y kaligtasan, pagtubos at buhay na walang hanggan. Ito'y kaligtasan, sentro ng pananampalataya bilang mga Kristiyano. Na ito'y pangako ng kaligtasan ay maunawaan hindi lamang sa mga physical na proteksyon at provision, kundi pati na rin sa spiritual na kaligtasan. So inimin na mungkahin ito na ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang makakaranas ng isang kasiyasyang buhay, ngunit sila ay pinoproteksyonan, piniligtas at pinapawalang sala. Tinutubos sila at binibigyan sila, ipinapakita ang landas na walang hanggang kaligtasan na binibigay ng Diyos sa atin. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, tayo ay bibigyan niya ng mahabang buhay at pinapakita sa atin ang kaligtasan at pagtubos at buhay na walang hanggan. Kaya tayo nakakaranas ng magiging mahaba ang buhay na binibigay sa atin
sapagkat tayo kanyang iniligtas, tayo tinutubos, at binibigyan niya tayo ng mahabang buhay dito sa sanlibutan. So yan ang kaligtasan at ang pagtubos at buhay na walang hanggan na ito'y kumakatawan sa sukdulan layunin para sa mga mananampalataya. Buhay na walang hanggan sa pagkakaisa, pakikipagkaisa sa Diyos, at ang pagtanggap sa mga susi ng kaharian ng Diyos na sumasagisag ng pagkakataon para sa mga mananampalataya na makapasok sa banal na ugnayan sa Diyos. Para makamit natin ang kaligtasan, ito'y ang ibahagi ang mabuting balita sa iba. So kaya nga ito'y nagsisilbing paalala sa atin na nangangailangang hangarin natin ang espiritual na paglago at mamuhay ng naayos sa utos at mapaabot ang biyaya at awa ng Panginoon sa atin na tayo ibibigyan niya ng mahabang buhay sapagkat ipinapakita sa atin ang kanyang pagliligtas at niyang pagtubos at buhay na walang hanggan na ibinibigay niya sa atin. Kaya nga sinasabi niya dito sa Ephesians 2 verse 8 to 9, "For by grace you have been saved through faith and not of yourself. It is the gift of God," sabi ng Panginoon. So kaya nga ito'y sinasabi na dahil sa biyaya ng Diyos tayo iniligtas at hindi ito mula sa ating sarili. Kaya dapat hindi tayo magmamalaki na sasabihin natin tayo naligtas na. So ang kaligtasan ay gawa ng Panginoon sa atin. So hindi ito sa pamamagitan ng yung ginagawa sa araw-araw na sasabihin natin na tayo naman ay lagi naman tayo nagsisimba, lagi naman tayo nagba-Bible study. Ngunit kung hindi ka naman sumasampalataya, hindi ka masisave. Sabi dito, ito'y gawa ng Diyos. Kung hindi ka sumasampalataya sa mga gawa ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Dahil ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa Kanya, tayo maliligtas at ito'y hindi gawa. So hindi makakapagligtas sa atin ang pangalan ng simbahan, ang pangalan ng pastor, hindi makakapagligtas. Ang kaligtasan natin ay mula sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Ebanghelyo ng Panginoon at ito'y gawa ng Panginoon sa atin. Na binibigyan din dito ng konsepto ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at biyaya ng Diyos sa halip sa pamamagitan ng personal na pagsisikap o mabubuting gawa. So kaya nga ipinaparating niya sa ating kaloob na ang kaligtasan ay nagmumula sa biyaya ng Diyos at tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi isang bagay na maaaring makuha o makamit sa pamamagitan ng gawa ng mga tao. Ito'y binibigyan din na ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos at hindi resulta ng gawa ng mga tao. So kaya, walang sino man ang maaaring magyabang tungkol sa kanilang kaligtasan at kanilang sariling mga tagumpay sa pagtatamo ng kaligtasan. So kahit anong gawin ng tao, kung hindi ka sumasampalataya sa Diyos, hindi tayo maliligtas. Ang kaligtasan mula lamang sa pananampalataya ng Panginoong Kristo na siya ang nagtubos sa atin. Sinasabi niya rito, Ephesians 1 verse 7, "In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace." So sa pamamagitan lamang ng kanyang pagtubos sa atin, ipinakita niya sa atin na kahit tayo makasalanan, tayo tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo sapagkat ang tao ay hindi makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng tayo lahat ay nagkasala. Ito ay konsepto ng pagtubos sa pamamagitan lamang ng dugo ng ating Panginoong Kristo na nagbibigay sa kapatawaran ng mga makasalanan na tatanggap ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So binibigyan din ng talata ang idea ng pagpapatawad at pagtubos na ito na naging posible sa pamamagitan ng masaganang biyaya ng Diyos. So dahil sa dugo ng Panginoong Kristo, tayong lahat ay nagkasala sa pamamagitan lamang ng dugo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya na ipinahayag natin ang pananampalataya sa Kanya. Tayo ngayon ay nakatanggap ng biyayang kapatawaran. Tinubos niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan.
So kaya nga sinasabi pa niya na tayo binigyan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak ng Panginoong Jesucristo. Sa John 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have eternal life. So gano'n ang pag-ibig ng Diyos sa atin na itinatampok ng talatang ito na ang pangunahing mensahe ng Kristiyano ay ang paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas at ang pangako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Kanya. So ito yung inalay niya na kumakatawan sa sugdulang layunin para sa mga mananampalataya, buhay na walang hanggan na sa pagkikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. So gano'n ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang bugtong na anak na ang sino ang sumasampalataya, tayo ay makakasumpong ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga ito'y makakapasok tayo sa ugnayan at makamit ang kaligtasan at ibahagi ang mabuting balita sa iba. Ito'y nagsisilbing paalala sa moral na pangangailangan na hangarin ng espiritual na paglago, mabuhay ayon sa mga utos ng ating Panginoong Jesucristo. So yan ang magandang balita kung ba kailangan natin na dapat sundin natin ang kanyang mga pangako ng kaligtasan para tayo magkaroon ng masagana at long life, satisfying long life sa ating buhay. So ano pa yung sinasabi niya rito? Sinasabi niya, assurance, a means of danger. Sinasabi niya, katiyakan sa gitna ng panganib. So binibigyan tayo ng katiyakan sa gitna ng mga panganib na nararanasan dito sa sanlibutan. Kaya nga sinasabi niya rito sa Psalm 91 verse 3, sabi niya rito, sapagkat kanyang iniligtas ko sa silo ang mga naninilo at ang mapagpuksang salot. Sa verse 4, sinasabi niya rito, kanyang tatakpan ang kanang kanyang mga bagwis sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka at ang kanyang katotohanan ay kalasag at bulati. Verse 5, Psalm 91 verse 5. Sinasabi dito, ikaw ay hindi matatakot at kakilabutan sa gabi, nit sa panaman ay humihilagpos kung araw. So kaya nga ito'y sinasabi ng banal ng kasulatan na tunay na tayong niligtas mula sa mga silo ng mapanguli mula sa nakakamatay na salot. Niligtas tayo ng Diyos. Hindi tayo matatakot sa mga panganib sapagkat ito'y hindi dapat tayo ikatakot sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Ang assurance sa gitna ng mga panganib ay naandyan ang Diyos sa atin. Kaya nga 1,000 maraming nahulog sa iyong libo upang kanang kamay ngunit hindi ito lalapit sa atin. So hindi lalapit sa atin ang mga panganib sapagkat ito yung pangako ng Diyos sa atin na tayo ililigtas at bibigyan niya tayo ng mahabang buhay. Ito ang pangako ng Panginoon. Ito'y naglalarawan ng proteksyon ng Diyos sa iba't ibang mga senaryo o nagbibigay ng seguridad at kapayapaan na matatagpuan ng mga mananampalataya sa Kanya. Ito yung kahit sa harap ng panganib at kahirapan naandyan ang Diyos sa atin na sinisigurado niya yung kaligtasan natin sa gitna ng mga panganib. So kaya nga ito inalalarawan ng iba't ibang sitwasyon ang panganib at pagbabanta, kabilang ang salot, pagkawasak at mga palaso. Sa kabilang mga posibleng panganib na ito, ipinapahayag ng Diyos na ito'y pinapahayag ng mga mananampalataya walang kapahamakan na mangyayari sa mga nagtitiwala sa Diyos. So walang kapahamakan ang mangyayari sa mga nagtitiwala sa Diyos sapagkat ito yung assurance ng Diyos na ipinangako niya sa atin sa gitna ng mga panganib. So kaya nga ito yung nagpapatibay ng idea na ang proteksyon ng Diyos ay hindi natitinag,
hindi natitinag ang proteksyon ng Diyos sa atin sa gitna ng mga panganib. Ito yung katiyakan natin na tayo ililigtas sapagkat binibigyan tayo ng security in God's presence. So binibigyan tayo ng seguridad at presensya ng Diyos inilalarawan bilang isang lugar ng kaligtasan at kanlungan na nagbibigay din sa idea ng pagiging malapit sa Diyos ay nagbibigay ng pakiramdam ng security. Security at kapayapaan sa gitna ng mga hamon ng buhay. So yan ang sinasabi, kaya tayo bilang mga lingkod, mga anak ng Diyos, tayo ay bibigyan tayo ng mahabang buhay. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. So ano pa? Kaya magiging mahaba ang buhay natin sapagkat lesson number 5, God's angels and assurance. Yung mga anghel at katiyakan ng Diyos na ibinibigay niya sa atin, iyan yung mga nagpapaalala sa atin kapag may mga panganib na darating sa atin, binibigyan tayo ng anghel. So kaya sinasabi niya sa Psalm 91 verse 9, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kandungan, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Verse 10, sabi niya, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tulda. Verse 11, sabi niya rito, sapagkat siya'y magpipinin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Bawat isa sa atin ay may ipinadala na anghel para tayo may kasigurudahan na tayo iingatan sa lahat ng mga lakad. So yan ang anghel na binibigay ng Diyos sa atin. Na sinasabi niya rito sa verse 19, kaya nga ito'y nagpapatuloy na sinasabi na sa pamamagitan ng binabanggit kung paano babantayan at puproteksyonan tayo ng mga anghel ng Diyos sa mga ginagawang kanilang kanlungan ng Diyos. So binibigyan tayo ng anghel para tayo bantayan sa lahat ng ating mga lakad para hindi tayo mapahama. Na ito'y binitirampok ang banal na pangangalaga na ibinibigay sa mga mananampalataya at binibigyan din ang idea ng aktibong pakikilahok ng Diyos sa ating buhay. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na ang mga paghihirap at pagsubok ay hindi maiiwasan. Ngunit tayo binibigyan ng Diyos ng higit na pangangalaga na ang mga mananampalataya ay maaaring magtiis at madali ang kanila at ito'y hindi mananatili ang mga hamon sa buhay dahil tayo ay binibigyan tayo ng anghel ng Diyos. So kaya ano ba sinasabi sa Psalm 91 verse 13? Iyong yayakapin ang leon at ang ulubong, ang batang leon at ang ahas ay yuyukuran mo ng iyong mga paa. So kaya nga ito'y sinasabi na paghahanap ng kanlungan sa Panginoon at proteksyon ay binibigay ng Diyos sa mga gumagawa sa kanilang tahanan. So binibigyan din ito na ang idea na kung isang tao ay nagtitiwala sa Diyos bilang kanyang kanlungan, sila'y babantayan at puproteksyonan ng Diyos mula sa pinsala. At sako na kahit pa mga leon o mga ahas, hindi tayo mapipinsala sapagkat ito ang mga anghel na nagbabantay at nagpuproteksyon sa atin. Bilang mananampalataya na mayroon din tayo na ito'y binibigyan din ng pangangalaga ng Diyos sa atin. Kaya ito'y naglalarawan ng proteksyon at ang katiyakan ng pangangalaga sa atin ng Diyos na binibigyan tayo ng proteksyon sa kabila ng mga panganib na nararanasan ng tao na binabanggit ang paglaya mula sa bitag, sakit at mga panganib tulad ng salot na lumalakad sa kadiliman at ang katakutan sa gabi. So yan ang sinasabi na tayo'y may assurance sapagkat mayroong pinadalang anghel ang Diyos sa atin upang tayo'y puproteksyonan. So yan ang kaya tayo ay mahaba ang buhay natin sapagkat mayroong pinadala ang Diyos na anghel para tayo'y ingatan ang bawat mga lakad natin. So yan ang katotohanan. So ano pa yung sinasabi? Promises of deliverance, the promise of salvation and long life. So kaya nga sinasabi dito na ito ay nabanggit na natin kanina na siya itatawag sa akin at sasagutin ko siya ako isa sa kanya at kababagan na aking iniligtas
at parangalan siya. So kaya tayo ay, ito yung pangako na tayo ililigtas ang talatang kadalasan na binibigyan ng kahulugan bilang isang proteksyon ng pangangalaga ng Diyos sa mga nagmamahal at kumikilala sa Kanya. So binabanggit nito, ang pangako ng Diyos ay sasagutin ang mga panalangin at ililigtas mula sa mga problema at bigyan ng mahabang buhay ang mga nagtitiwala sa Kanya. So ito yung pangako ng Diyos sa atin, na tayo bibigyan niya ng mahabang buhay sapagkat tayo nagtitiwala sa Kanya. Kaya siya ay nagbigay siya ng kaligtasan sa atin habang pagpapalapit ng. Kaya nga ang Diyos mismo ang nagsalita sa pamamagitan ng mananampalataya na pinagtitibay ang Kanyang pangako na sa mga umiibig sa Kanya at kumikilala sa Kanyang pangalan. Kaya nga ito'y pinapahayag sa Kanyang mga tao ay tumawag sa Kanya, siya ay sasagot at sasamahan sila sa oras ng kababagan at sila'y ililigtas ng Diyos. Amen? Praise the Lord. So yan ang sinasabi at sinasabi sa banal na kasulatan na ito'y sinasabi na mahalagang bahagi na nagsasalita ang Diyos tungkol sa Kanyang kaugnayan sa mga nagmamahal at kumikilala sa Kanya. Nangako siya na ililigtas, poproteksyonan at sasagutin ang mga tumatawag sa Kanya. Sa mahabang buhay ay binibigyan kasiyahan ko at ipapakita ko sa Kanya ang aking kaligtasan ay may malalim na kahulugan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kahabaan ng buhay, ngunit tungkol sa espiritual na katuparan at kaligtasan na nagmumula sa pagiging nasa malalim na mapagkakatiwalaang relasyon ng Diyos. Kaya nga ito yung divine salvation na ang banal na kaligtasan, ito ay nagpapahiwatig sa atin ng espiritual na pagpapalaya mula sa panganib ng mga makasalanan at pag-ihiwalay sa Diyos. Ito'y pinatitibay na ang idea ng kaligtasan ng Diyos ay nagdudulot ng sukdulang katuparan at buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay binibigyan tayo ng mahabang buhay. So yan ang katotohanan ng magandang balita. So kaya nga sinasabi niya rito, lesson number 7, long life and salvation, mahabang buhay at kaligtasan, na ito'y sinasabi na ang ilang talata ay nagbibigay ng tema ng mensahe na mahabang buhay na nag-aalok ng moral na aral ng buhay, kabutihan, banal na patnubay. So narito yung mga halimbawa na tayo binibigyan ng mahabang buhay. Kung gusto natin na tayo ililigtas at bibigyan tayo ng mahabang buhay, makinig mga bata. So kaya nga sinasabi niya rito, sa Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving to you. So ito yung sinasabi niya sa banal na kasulatan, na tayo igalang natin ang ating mga ama't at ang ating ina upang ikaw ay mabuhay ng matagal. Sabi ng magandang balita, kung gusto natin na tayo 120 years tayo mabubuhay ng masagana at tayo ay kasiyasya ang buhay natin dito sa sanlibutan, kailangan natin igalang natin ang ating mga magulang. Yan ang sinasabi na ito'y sinasabi na mabuhay ng matagal sa lupain ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na igalang natin ang ating mga magulang. Kaya ano pa ang sabi ng Panginoon? Sabi niya rito, mga anak, sundin ninyo ang iyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang tama. Igalang ninyo ang iyong ama at ina na siyang unang utos ng may pangako upang ikabuti ninyo. So hindi tayo magiging mabuti kung tayo hindi natin ginagalang ang ating mga magulang. Huwag nating isipin, ang nanay ko, ang tatay ko, wala yung pinag-aralan. Ako ngayon ay nakapag-aral. So, hindi okay na gano'n ang gagawin ng mga anak na parang dinidisregard nila yung mga magulang na iniisip nila nakapag-aral na sila, naging professional na sila. So, binabaliwala nila ang kanilang mga magulang. Kaya nga ito yung katotohanan na kahit anong gawin ang pagsisikap ng mga anak,
kung ang mga anak ay hindi iginagalang ang mga magulang, kahit na anong pagkakayod at walang paggalang sa magulang, nga pa rin ang mga anak. Dahil ito yung sabi ng Panginoon na hindi ka bibigyan ng magandang buhay kung ikaw ay hindi mo ginagalang ang iyong mga magulang. So kaya nga, ito yung sinasabi na itinatakpok na utos na ito'y ugnayan sa pagitan ng paggalang na sa mga magulang at ng mahabang buhay na ibinibigay sa mga gumagalang sa magulang. Na itinuturo nito ang kalagahan ng pagpapakita ng paggalang at pagpapasalamat sa mga taong nag-aaruga at gumabay sa atin bilang mga anak na may pangako na mahabang buhay bilang gantimpala. So ito yung gagawin ng mga anak. So kailangan natin na igalang ang magulang. So kahit na anong naabot mo sa buhay mo ngayon, wala kang karapatan na baliwalain or sasagot-sagutin ang mga magulang. Or i-disregards mo yung mga payo ng magulang kahit na sabihin mo na walang pinag-aralan ng magulang. So kailangan natin na pakinggan ang ating mga magulang. Kahit na tayo na naging masteral tayo, naging doctorate tayo sa pag-aaral. Kung wala kang paggalang sa magulang, sabi dito, walang kabuluhan iyan. Hindi yan mananatili ang iyong tagumpay. Lalagpak at lalagpak ang mga taong hindi iginagalang ang magulang. Kaya nga, sabi nga na kahit anong gawin ng pagsisikap ng mga batang hindi iginagalang ang magulang, babagsak at babagsak sila. Sapagkat ito yung pangako ng Panginoon sa atin na kapag inalang natin ang ating mga magulang, tayo'y mag-i-enjoy. Ibig sabihin, bibigyan tayo ng mga biyaya at bibigyan tayo ng mga long life. Ibig sabihin, mabubuhay tayo ng walang problema, walang kahirapan, walang pagdurusa sapagkat ito yung priority natin na pinapahalagahan natin ang ating mga magulang. Kaya sabi niya, makinig ka anak ko, tingnan mo ang sasabihin ko at ang mga taong ng iyong buhay ay magiging, taon ng iyong buhay ay magiging masagana, sabi ng Panginoon. Kaya nga sinasabi pa sa Deuteronomy 6 verse 2, na upang ikaw ay iyong mga anak at mga apo ay matakot sa Panginoong Diyos sa lahat ng mga araw ng iyong buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga palatuntunan at mga utos na ibinibigay ko sa iyo. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya sinasabi pa sa Proverbs 3 verse 1 to 2, sabi ng Panginoon na dapat nating sundin ang kanyang mga turo. Sabi niya rito, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking turo, ngunit ingatan mo ang aking mga utos sa iyong puso. So, mahalaga na tayo, sabi ng banal na kasulatan, ang utos ng Panginoon ay huwag nating mahiwalay sa ating puso sapagkat ito ang magbibigay ng kung bakit tayo bibigyan ng mahabang buhay dahil nasusunod natin ang kanyang mga utos. Sapagkat sila'y magpapahaba ng iyong buhay ng marami at magdadala sa iyo ng kapayapaan at kasaganahan. So, ang salita ng Panginoon ang magdadala ng kasaganahan at kapayapaan at mahabang buhay kung hindi natin nawawala sa ating puso ang kanyang mga utos. Ito yung sinasabi niya sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi pa niya, kaya't kung lalakad ka sa aking daan at tutuparin mo ang aking mga palatuntunan at mga utos, gaya ng ginagawa ko sa iyong amang David, palalawagin ko ang iyong araw. So kaya ito'y mahalaga na lahat ng mga utos ng Diyos ay susundin natin sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon na tayo bibigyan niya ng mahabang buhay. So kaya iyan ang mahalaga na dapat nating bigyan ng halaga. So kaya nga ito'y sinasabi na dito'y pinapakita ng kanlungan bilang gabay ng mahabang buhay na punong-puno ng kapayapaan at kasaganan na binibigyan ng talatang ito na sinasabi na pakinabang sa pagsunod sa mga turo ng Diyos ay at kapalit nito, kakapit nito sa buhay ng isang tao.
So kaya ito yung nangako ang Diyos na mahabang buhay bilang gantimpala sa mga nagtitiwala at maaaring tumukoy sa isang buhay na nilalarawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagpapala ng Diyos. Tapos sa mga tuntunin ng physical at kagalingang espiritual na katuparan ang pangakong pagpapakita ng aking kaligtasan ay nagpapahiwatig ng hindi lamang sa proteksyon mula sa physical na pinsala, kundi pati na rin sa patnubay tungo sa walang hanggang kaligtasan sa pamamagitan ng isang relasyon natin sa Diyos. So ano pa yung binibigay ng Diyos sa atin kung bakit natin natatanggap ang buhay na walang hanggang, ang mahabang buhay. Sapagkat tayo binibigyan, sinasabi sa moral na lesson, rewards for faithfulness. So tayo binibigyan niya ng reward, gantimpala. Gantimpala para sa ating mga katapatan. Tapat ba tayo sa ating time para sa Diyos? Tapat ba tayo sa ating hanap buhay para sa Diyos? Ito'y nangako sa atin, pangako ng Diyos sa atin na mahabang buhay ay binibigyan ng kasiyahan ko at ipinapakita ko sa Kanya ang aking kaligtasan. Ito'y isang paalala na gagantimpalahan, ginagantimpalahan ng Diyos ang mga nananatiling tapat sa Kanya. Ito'y hindi nangangahulugan na sinasabi na, ngunit sa halip ang isang buhay na espiritual na natutupad at pinagyayaman ng presensya ng Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi na, ito yung mga gantimpala para sa katapatan kasama ang pangako ng buhay, mahabang buhay, makikita sa iba't ibang teksto sa Biblia. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan sa Deuteronomy 5 verse 33. Sabi niya, lakad sa pagsunod sa lahat ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ikaw ay mahaba, mabuhay at umunlad. Umunlad at humaba ang iyong mga araw sa lupain ng iyong mga pag-aari, sabi ng Panginoon. Ito yung rewards na binibigay sa atin kapag tayo ay faithful sa Kanya. So binibigyan tayo ng mahabang buhay na kapag lumalakad tayo sa payo ng Diyos. So kaya nga ito'y binibigyan din ng talata ang kalagahan ng pagsunod sa Diyos bilang isang paraan upang maranasan natin ang masagana at mahabang buhay sa lupain na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya nga, to possess the land of promise, so kailangan natin na sundin natin ang mga utos ng Panginoon upang tayo ay bigyan niya tayo ng kasaganahan at mahabang buhay. Kaya nga, isang paraan na kapag may pinapagawa ang Diyos sa atin, huwag tayo magrereklamo. So, ang pagrereklamo siya ang humahadlang kung bakit ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi nakakarating sa tao. Tulad na lamang ng mga tao sa Israelita nang sinabihan ng Diyos na possess the land of promise, pero ano ang ginawa nila? Puro reklamo sila. Sinasabi nila, ay doon puro wilderness. Sabi nila, mamamatay na lang daw sila doon sa kagutom, sa uhaw. So kaya yung pagre-reklamos nila, yun ang nangyari sa kanila. So kaya iyan yung sinasabi na kapag tayo may ginagampanan, huwag tayong magre-reklamo. Dahil ito yung pangako ng Panginoon na lahat ng inuutos niya, na tayo bibigyan niya ng mahabang buhay at uunlad tayo sa lupain na ipinangako sa atin kung tayo ay lahat ng kanyang mga utos ay hindi tayo nagre-reklamo. Sinusunod natin ang lahat ng kanyang mga utos. At sinasabi pa nga niya rito, so Deuteronomy Psalm 34 verse 12. Sabi niya, ingatan mo ang iyong, sabi niya, sinong tao ang nagnanasa ng buhay at umibig ng maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti? O sinong nagnanais na gusto niya ang magandang buhay? Gusto niya na mahabang buhay o masaganang buhay? Ano ang sabi ng Panginoon para makamtan natin ang mahabang buhay at masaganang buhay sa ating lahat ng kaarawan ng ating buhay dito sa libutan? So ano ang sabi niya? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan.
Sabi niya rito, lumayo tayo sa mga masasamang salita at iwasan natin yung mga salitang pandaraya, panlinin lang. Sabi pa niya sa verse 14, lumayo ka sa kasamaan. Sabi niya, at gumawa ka ng mabuti, hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo ang tunay na kapayapaan. So kaya ito'y sinasabi na sino sa inyo ang umiibig sa buhay at nagnanais na makita ang maraming magagandang araw. So ingatan natin ang pagsasalita ng hindi maganda. Dahil yung dila sa masama at ang iyong mga labi na magsasabi ng kasinungalingan. Tumalikod tayo sa masama at gumawa tayo ng mabuti. Hanapin natin ang kapayapaan dito sa sanlibutan ito. Kaya ito yung sinasabi na ingatan natin ang mga labi natin sapagkat the power of our tongue. Kung ano yung pinipigkas natin, ito yung nangyayari. So kaya nga, kung ano yung binibigkas natin, kung gusto natin na mahabang buhay, lagi tayong magsasabi na 120 years na tayo mabubuhay ng masagana at walang kahirapan, walang sakit. Dahil kapag ito yung binibigkas natin, ito yung papuri sa Diyos na ina-acknowledge natin na siyang nagbibigay sa atin ng mahabang buhay na kasya siya. So kaya ingatan natin dahil kapag ang bibig natin ang nagbigkas, ibig sabihin, pinuposisyon natin ang ating sarili na maging ganun tayo. So kaya kung ganun ang gusto natin, sabihin natin kung ano yung gusto natin, huwag yung mga ayaw natin mangyari. So kaya nga, dahil sabi ng Panginoon, kapag tayo nagsasalita ng hindi maganda, sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay na Diyos. Ano man ang aking napakinggan sa aking pandinig, ito ang gagawin ko sa kanila. So kaya nga kung gusto natin na maganda ang buhay natin, na tayo mahabang buhay, huwag tayong laging magsasabi ng mga problema natin sa tao. Kung may problema tayo sa ating buhay, sa Diyos natin ipaalam, sapagkat kung pinapaalam natin sa Diyos, ito ay magiging magaan ang buhay natin. Ngunit kapag sa tao natin sinasabi, iyon ay mangyayari sa atin. Yung mga problema natin, ito ay gagawin ng Diyos sapagkat lagi mong binabanggit. Sabi, may sakit ako, nagme-maintenance ako. So, yan yung gagawin ng Diyos sapagkat iyon yung pinapakinggan mo iyon ang napapakinggan ng Diyos sa pang-araw-araw. Kaya, hindi mawawala ang sakit o mga problema sapagkat iyon yung lagi mong binabanggit. Ngunit kung sa pamamagitan ng Panginoon na nananatili sa atin, ang kanyang salita pag inatake tayo ng kahirapan, yung nababalisa tayo, na hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng mga source sa lahat ng ating pangangailangan. So ano ang babanggitin natin kay Satan? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sabi niya sa pamamagitan, tayo manalangin, ipaalam sa Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, huwag tayong mabalisa. Sa pamamagitan lamang ng panalangin, ipinapaalam natin sa panalangin, sa pamamagitan ng pasasalamat, ipinaparating na natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Kaya hindi na tayo mababalisa, sapagkat iyon yung ibabalik natin sa lahat ng pagkabalisa na nararanasan natin. So, nararanasan ng tao. So, kaya kung nakakaranas tayo ng karamdaman, so ano yung ating ibabato? Sapagkat kung ang salita ng Diyos ay nangingibabaw sa atin, kahit tayo may nararamdaman, huwag nating babanggitin kasi sabi nga ng Panginoon, ingatan natin na huwag tayo magsalita ng hindi maganda. So, kahit na ikaw ay may nararamdaman, sasabihin mo kay Satan, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, siya ang nagdala ng karamdaman ng sangkatauhan. Kaya ikaw, Satanas, na nagpapahirap sa aking katawan, in the name of Jesus Christ of Nazareth, kung ano yung nararanasan mong sakit, babanggitin mo, sabihin mo, lumayas ka sa aking katawan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, siya ang nagdala ng aking karamdaman sa pamamagitan ng kanyang mga latay. So kaya nga ang sakit ay hindi mananatili sapagkat hindi mo binabanggit. Pinapalayas mo ang sakit.
Pero kapag lagi mo binabanggit ang sakit, ibig sabihin, ina-acknowledge mo na iyan ay nasa iyo. Ngunit kapag hindi mo binabanggit, ina-acknowledge mo na hindi mo tinatanggap. Dahil ang ina-acknowledge mo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, pinagaling ka na sa lahat ng karamdaman. Ang i-acknowledge mo, yung salita ng Panginoon na lagi mong babanggitin. Sapagkat, sabi niya rito, ito yung sinasabi na, aanihin natin kung ano yung ating binabanggit ng ating mga bibig. Kaya nga, tumalikod tayo sa mga masasamang salita. Kaya nga ito'y nag-aalok sa atin ng practical na patnubay kung paano mamuhay ng isang tao na puno ng kabutihan, katotohanan at kapayapaan. So kaya nga ang katotohanan na tayo'y pinagaling na, ang katotohanan na tayo'y pinayaman na ng Diyos, ang katotohanan na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. So kaya nga ito'y katotohanan na nagbibigay ng kalagahan ng pagkontrol sa pagpapanatili ng isang tao, pag-iwas sa mga maling gawain, aktibong paggawa ng mga positibong aksyon. So kapag ganyan ang gagawin natin, positibo tayo lagi. So kaya nga ito'y nagpapakita ng idea ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, paggalang sa mga magulang at pamumuhay ng mga Diyos ay kadalasang nauugnay sa pagpapalang kabilang na ang mga pangako ng isang mahaba at kasaganang buhay. Mahalagang tandaan na ito ay dapat nating paniwalaan ang salita ng Diyos upang tayo ay maging makabuluhan. Ang ibinibigay ng Diyos sa atin ng mga pagpapala na mahabang buhay. So ano pa yung sinasabi na lesson na aral? Sabi dito, choosing righteousness. So kailangan natin na sinasabi dito pagpili ng katuwiran. So hinihikayat tayo nito bilang matuwid na pamumuhay at ang pagpapasya na manahan sa presensya ng Diyos. Itinuturo nito sa atin ang pagpili na umaayon sa mga daan ng Diyos ay nagdudulot ng katiwasayan at mga pagpapala. So ito yung pagpili ng mga tamang landas. So ang pagpili, ito yung idea na paghahanap ng kanlungan na nagpapahiwatig ng paggawa ng mga pagpili na naayon sa katuwiran at kalooban ng Diyos na ito'y maaaring maging isang aral sa paggawa ng moral na magiging mapagbigyan na magpakita ng pananampalataya, pagtitiwala, at patnubay sa Diyos. So yan ang sinasabi, kaya nga sinasabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, sapagkat ang physical na pagsasanay ay may kaunting halaga. Ngunit ang kabanalan ay mahalaga sa lahat ng mga bagay na may pangako kapwa sa kasalukuyan at buhay na darating na buhay. So yan ang talatang ito ay sinasabi na ang physical na kailangan ang ehersesyo ay pagsasanay ng may kaunting pakinabang, ang kaangat ng kabanalan at spiritual na moral ng katangian. So yung sinasabi nila, kailangan natin mag-exercise para tayong maging malusog. So okay naman ito. Pero sabi dito, kakaunti lang daw ang pakinabang nito kapag ginagawa natin ito. Ngunit, ang tama na tayo'y masanay. Sabi dito sa espiritual na katangian na may halaga na hindi lamang kasalukuyang buhay, kundi maging sa buhay na walang hanggan na darating. So binibigyan din ito na ang kalagahan na mas priority natin, ang pagiging maging banal na sinasabuhay natin ang salita ng Panginoon. Na ito'y halaga na hindi lamang, kundi ang buhay na walang hanggan na darating na binibigyan nito ang kalagahan ng pagtutok sa espiritual na paglago at pagpapaunlad ng pagkatao kasama ng physical na kagalingan. Sapagkat kung ang priority natin yung spiritual na paglago, ang physical natin, papalo na lamang yan. Kaya nga sinasabi niya, okay na mag-training ka ng pag-i-ersesyo. Pero ang mahalaga na binibigyan din dito ng Panginoon, na piliin mo ang tamang pamamaraan na binibigay ng Diyos, na sabi niya na dapat ang palaguin natin yung ating pananampalataya, ang ating ugnayan sa Diyos. So ito yung sinasabi niya. Kaya nga sinasabi pa niya sa Psalm 16 verse 11, iyong ituro sa akin ang landas ng buhay,
iyong harapin ang kapuspusan ng kagalakan sa iyong kanan at may kasiyahan magpakailanman. So yan ang sinasabi na tayo ay, so kapag tayo ay nabubuhay ayon sa kabanalan, tayo ay punong-puno ng itinuturo sa atin ang tamang landas at makakahanap tayo ng tunay na kagalakan, kasiyahan na ito'y pangmatagalan. Diba? Kapag tayo nag-i-ehersisyo, pag tayo hindi na nag-i-ehersisyo, nababalisa na tayo, sasabihin natin ako, baka bumalik na naman yung aking katawan ng sexy. Alam na natin kung ano yung sexy. So, kaya tayo nababalisa, ngunit kapag tayo binibigyan natin yung tamang pagpili na pinapriority natin ng Panginoon, tayo ituturo niya sa buhay na tamang landas upang tayo maging ganap ang kagalakan natin. Kaya nga tayo, kahit hindi tayo nag-exercise, tayo ay laging malusog sapagkat ito yung binibigay ng kagalakan ng Diyos sa atin. Hindi tayo nababalisa kahit anong kainin natin. Subo lang ng subo. Amen? So wala tayong, hindi natin pinapansin yung ating katawan sapagkat ang priority natin yung kanyang salita. Di ba lahat tayo sexy? Amen? So kaya mas mahalaga na i-priority natin yung spiritual kaysa yung mga physical na exercise. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan. So ano pa yung tinuturo ng banal na kasulatan? Lesson number 10. So lesson number 10 ito. Number 10, choose and commitment. Sabi niya rito, so ito yung hinihikaya tayo bilang mananampalataya na aktibong piliin at tumira sa presensya ng Diyos, gawin siyang kanyang kanlungan at italaga ang isang relasyon ng pagtitiwala sa Kanya. So kaya nga sinasabi niya sa Colossians 3 verse 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. So kaya nga anuman ang ginagawa natin, sabi niya, ito'y ginagawa natin ng buong puso at hindi para sa ating sarili. Ginagawa natin ito para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. So kaya nga kung ikaw ay nagtatrabaho, kahit na maliit ang sweldo, kahit na yan yung boss mo laging galit sa'yo. So kaya nga ginagawa mo ang mga bagay na maging mabuti ang ginagawa mo dahil ginagawa mo ito para sa Diyos. Hindi ka dapat laging nagre-reklamo. Sasabihin, ano ba naman yung boss ko? Lagi na lamang akong inuutusan. So, dapat, kung tayo nagtatrabaho or ano man ang ginagawa natin, ito'y inaalay natin sa Panginoon. Hindi tayo nagre-reklamo. Sapagkat kung inaalay natin sa Panginoon, magiging madali ang ating ginagawa. So, kahit na maliit lang ang sweldo or kahit na malaki ang sweldo, so dapat lagi tayo ina-acknowledge natin ang Diyos na ginagawa natin ito para sa Diyos at hindi para sa atin. Amen? So ano pa yung sinasabi niya rito? Sabi niya sa Colossians 3 verse 24, yamang yung nalalaman sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpala sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo at hindi sa mga tao. So yan ang sinasabi na yung ginagawa natin, ito'y naglilingkod tayo sa Panginoon. Kapag tayo ay ginagawa natin ang mabuti sa lahat ng ating ginagawa, ito'y paglilingkod natin sa Panginoon. Ito'y isang papuri at pag-alay natin sa Panginoon. So ito'y binibigay natin na pinupuri natin ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Ito'y nangangahulugan na pinapraise natin ang Panginoon. Ginagawa natin ito na to glorify God. So yan ang sinasabi dito, hinihikaya tayo bilang mananampalataya na lapitan ang lahat ng kanilang mga gawain at responsibilidad na may dedikasyon at sigasig para sila ay direktang naglilingkod sa Panginoon. So yung lahat ng ating ginagawa, ito'y direkta natin na ginagawa sa Panginoon, hindi para sa mga tao. Yan ang sinasabi niya na piliin natin na tayo ay ginagawa natin ang lahat ng mga responsibilidad kahit yung pag-aalaga ng anak
So iyan ay isang uri ng paglilingkod sa Panginoon. Kapag ginagawa mong mabuti, ang ginagawa mo para sa pangangalaga sa iyong anak, iyan ay uri ng paglilingkod sa Panginoon dahil ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa Panginoon at hindi para sa tao. Di ba sabi niyang kanyang banal na kasulatan, anumang ginawa sa iyong kapatid, ay ginagawa ninyo sa akin. So yan ang sinasabi na lahat ng ginagawa natin kung iniaalay natin sa Panginoon, ito'y binibigay natin sa Panginoon. Kaya dapat pagbutihan natin ang ating mga ginagawa. Kaya nga ito'y paalala sa atin na ang ating mga aksyon ay dapat na udyok ng pagnanais na palugdan ang Diyos sa halip na humingi ng pagsang-ayon mula sa mga tao. Ang pangako ng isang makalangit na mana na gantimpala na higit na nagpapatibay sa idea ng ating pangako. Na ang ating pangako at pagsisikap ay may walang hanggang kahalagahan kapag ginagawa natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat ng ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya tayo ay hindi tayo maiinip, hindi tayo laging nababagot sapagkat lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya yan ang magandang balita na ipinahayag ng Diyos sa atin na dapat manatili sa atin ang mga aral at pagtitiwala at pangako ng Diyos na dapat manatili sa atin ang pagtitiwala at pananampalataya, ang pagtitiwala sa proteksyon at pangangalaga ng Diyos ay pinakamahalaga. So yan ang sinasabi, ano pa? So binibigyan tayo ng Panginoon ng security at paglaya. Tinitiyak tayo ng Diyos ang ating kalasag laban sa panganib at kaya niya tayong iligtas mula sa panganib ng buhay. So yan yung katiyakan na binibigay sa atin, kaya tayo pinipigyan niya ng mahabang buhay. Sapagkat tayo kanyang nililigtas at binibigyan tayo ng security, katiyakan. So ano pa, binibigyan tayo ng mga espiritual na pagpapala na pinapadala niya ang kanyang anghel upang tayo ay ingatan dito sa sanlibutan. At sa mga darating, kaya tayo ay bibigyan tayo ng mahabang buhay sapagkat ito yung pangako na spiritual rewards na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga ito'y mahalaga na dapat prioridad natin ang makalangit na hangarin kaysa mga nararanasan natin na sinasabi na kailangan mag-exercise. Ang pangako ng kaligtasan ay nagpapaalala sa mga mananampalataya na ang kanilang espiritual na kagalingan ay ang pinakamahalaga. Mas pinakamahalaga ang espiritual kaysa mga ehersisyo. Yan ang sinasabi ng Panginoon. So ano pa? Piliin natin na yung tamang relasyon ng pagpilis ng mga dapat nating tinatawag tayo bilang manahan sa presensya ng Diyos. Tinawag tayo maging banal. Kaya dapat piliin natin ang maging mabuti. Mabuti, ito yung pangako ng kaligtasan kasama ng idea ng Diyos na nagbibigay kasiyahan sa mahabang buhay sa mga nagtitiwala sa Kanya na nakaayon sa pangkalahatang mensahe ng paghahanap ng kanlungan, proteksyon at espiritual na katuparan sa Diyos. At ito'y nagtuturo ng mga moral na aral tungkol sa pagtitiwala, katatagan, pangako at mga gantimpala ng isang tapat na relasyon mula sa ating Panginoon. So yan ang katotohanan na ito'y umaangkop ng mensahe ng paghanap ng kanlungan, proteksyon at spiritual na patnubay. Kaya nga ito'y naghahatid sa mga mananampalataya na magtiwala sa paglalaan ng Diyos at ang kalagahan ng isang relasyon sa Diyos na ito'y nagsisilbing paalala sa mga moral na aral na kababaang loob, pagbibigay prioridad sa espiritual na mga bagay at paggawa ng matuwid na mga pagpipilian. So kaya nga ito'y pangako ng kaligtasan habang buhay na umaangkop sa mas malawak na mensahe ng paghanap ng kanlungan at ang pagtitiwala sa kanyang proteksyon at mga pangako ng isang tapat na ugnayan sa Panginoon ay tinuturo sa atin na tayo bibigyan ng gantimpala at mas malalim na koneksyon
ang espiritual na kasiyahan na magdulot ng pamumuhay sa kanyang presensya. Kaya tayo ay binibigyan tayo ng kasiyasyang buhay dito sa sanlibutan. Amen? Praise the Lord. So, yan ang magandang balita na ipinahayag ng Diyos sa atin. So, tayo po'y tumayo.